Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Ayan, nilagay natin lahat yan dito. Ayan na, ito pa, gold. Ayan, nag-post nito. The best talaga ang mga Duterte, action agad, tugon agad, action agad para sa ating mga kababayan sa sobrang nahihirapan sa presyo ng gasolina. Good job, Baste Duterte and BP Sara Duterte. Kumusta mga boss? Eto, good news to. Good news to dahil pakita ko sa inyo ha. Ayan. Sabi dito sa update no ni Duterte supporters ay dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Ayan, nilagay natin lahat yan dito. Ayan na, ito pa, gold. Ayan, nag-post nito. The best talaga ang mga Duterte, action agad, tugon agad, action agad para sa ating mga kababayan sa sobrang nahihirapan sa presyo ng gasolina. Good job, Baste Duterte and BP Sara Duterte. Good job. Yan ang tunay na public servant. Ayan, di ba? Oh, ito po. Ayan. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei, pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. Ayan. Oh, palaki natin. Ayan. Sultan ng Brunei nag-alok ng murang langis sa karatig bansa pero hindi sinali ang Pilipinas. Ayan, di ba? Nakalagay dyan. Oh. Etong mga to ay nagpapakalat ng fake news. Hindi man lang sila nahihiya. Kahit ilang beses na sila ang nahuli na isang fake news ang pinapakalat nila, hindi man lang sila nahiya sa sarili nila. Niloloko nyo na nga ang sarili nyo, idinidamay nyo pa ang taong bayan sa kalokohan nyo. Ginagawa nyo pa ng fake news ang taong bayan para maligaw at magalit kay Pangulong Bongbong Marcos. So, patunayan natin yan. Dito yan, oh. Yan. Ilagay natin dito, oh. Yan. Lantaw ni Bay ang nagpost, ha? The Davao City local government has clarified that there is no expected oil supply from Brunei. Ayan. Oh, ituloy nyo na lang yan sa baba. Kayo na magbasa. Ayan. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Davao City na walang inaasahang supply ng langis mula sa Brunei. Ayan. Mismo ang nagsabi ay Information Office spokesperson na si Harvey. Di ba? So, malinaw na malinaw, itong mga channel na ito, itong mga nag-post na ito ay isang fake news. Pinapakalat nila ay fake news. Kaya ingat po kayo mga minamahal kong mga boss. Baka dyan po kayo mapadpad ay maligaw kayo sa tunay na balita. Dahil ginagawa nila i-brainwash ang taong bayan para mainis at magalit kay PBBM. Para siraan ang gobyerno ni PBBM. Para nang sa ganun, mapabagsak nila si PBBM. Pero nagkakamali kayo. Dahil patuloy din kaming magpapakalat ng katotohanan. Hindi katulad sa inyo na puro fake news. So nakakahiya lang dahil panay sabi nyo sa akin na bayaran, di ba? Ito ako nagsasalita ng totoo na kung saan ang mga video na to ay pinupost ko sa aking mga channel at ito'y kumikita, di ba? Nagiging sahod ko. Tapos napakaganda dahil hindi ito fake news ang pinapakalat ko. So malinaw na kayo na nagagalit sa akin, na malinaw na kayo ay kinikita nyo ay galing sa masama dahil nagpapakalat kayo ng fake news at binibrainwash ninyo ang isip ng ating mga kababayan na hindi nila alam kung ano ang totoo. Diba? So, paano ba yan? Dahil sa pagiging isang leader, hindi sapat ang presensya. Dapat may resulta para sa atin. Diba? Kung paano niya tayo pamumunuan. Diba? Kung paano niya dalhin ang bawat Pilipino at kung paano niya matulungan ang bawat Pilipino. Pakinggan niyo po ito.
para marinig nyo. So, iyan, i-play natin. Sa loob pa lamang ng unang bahagi ng taong ito, iniulat ni House Majority Leader Sandro Marcos na 18 sa 52 LEDAC priority bills ang naaprobahan at umuusad na sa proseso. Ibig sabihin, may konkretong progreso sa mga panukalang batas na direktang makakaapekto sa ekonomiya, serbisyo, at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kasama ang House Majority Team, ipinapakita na ang trabaho sa Kongreso ay hindi lang tungkol sa talumpati o pagdalo sa mga okasyon, kundi sa pagpasa ng mga batas na may tunay na epekto sa bayan. Sa ganitong konteksto, mas tumitindi ang panawagan ng publiko. Ano ba ang dapat asahan sa mga leader? Presensya lang ba? O malinaw na output at resulta? 18 sa 52 panukalang batas, may malinaw na progreso. Batas ang tunay na sukatan ng trabaho sa Kongreso. Hindi sapat ang pagiging visible, dapat may deliverables. Narinig naman mga boss, di ba? So yan ang kailangan natin, resulta para sa taong bayan. Hindi lang simbolo ng posisyon. Sa isang liderato, alin ba ang mas mahalaga? Pagdalo sa isang okasyon o pagpasa ng batas? Kasi napakasimple lang naman ang kailangan ng taong bayan, ang tanong ng taong bayan ay napakasimple. Di ba? May napakinabangan ba kami diyan? Nakinabang ba kami diyan? Di ba? Kasi sa isang leader, nasusukat 'yun sa gawa, nasusukat sa gawa, hindi sa ngawa o eksena. Di ba? Nakatulad ng iniidolo nila na si Inday, di ba? Punta sa Hage, patawag ng press con, tapos nagsasalita kung ano-ano ang sinasabi na panira sa gobyerno, panira sa Pilipinas. So, yan naman ay nakikita natin ngayon. Di ba? Ito'y katotohanan. Di ba? Na nakikita natin. Pasyal doon, no? Tapos, wala naman nakikita na aktual na nakatulong sa taong bayan. Di ba? Tapos, panay panira kay PBBM. Oh. So, buti pa itong si, Kong Sandro, ayan, di ba? Maraming naitulong, maraming naipasang batas para sa taong bayan. So, ayun. Marinig nyo naman. So, yun mga boss. Kung ano man ang inyong komento, comment nyo yan dito sa baba para mabasa natin. Di ba? So, hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat mga boss. Hanggang dito na lang mga boss ang ating video. Maraming salamat pa rin sa patuloy na sumusuporta dito lang din sa Noipy Mind channel. Di ba? So, ingat po kayo palagi. Hanggang sa sunod natin mga video.